Alleluia, Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hayo, sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi naman po alintana sa ating lahat ang nangyayaring gulo, hindi lang po sa Asia, kundi sa buong mundo. Kung kayo po ay sumusubaybay pa sa nagaganap ngayon sa gitnang silangan, talagang nakakadurog ng puso. Pero wag tayong manood lang. Wag tayong parang ibang planeta sa kanila. Tayo ay bahagi ng iisang mundo na dapat tayo ay mayroon ding pakialam. Isa po sa mga paboritong recessional song sa misa. Bukod dito sa Quiapo, siyempre lagi natin kinakanta ang theme song ng Nazareno. Pero sa mga parokya, sa ibang mga misa, ano yung paborito madalas natin naririnig na kanta pagkatapos ng misa? One word, pananagutan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung word na yon, kung minsan pag kinakanta natin, wala lang, matapos lang. Ito yung pinakamadaling kantahin. Ito yung kabisado natin. Pero sana, lalo na sa panahon na ito, ninanamnam natin, sineseryoso natin, inuunawa natin ang salitang pananagutan. Sa ating unang pagbasa, muli nating narinig kung ano ang sinapit ng tao dahil sa pagkakasala ng isang tao. Dahil daw sa pagkakasala ng isang tao, nadamay ang sangkatauhan. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan kay Adan. Kaya yung word na pananagutan, siguro parang hindi man tayong lahat, marami sa atin nakaranas ng madamay ng isang pagkakamali. Kaya nga meron tayong turuan eh. Kaya pag nanonood tayo ng mga police report, ano yung paboritong linya? Nadamay lang po ako. Kapag mayroong away sa magkakapatid, nung nag-aaral pa tayo, elementary, high school, minsan hanggang college, nadamay lang po ako. Ang magandang tanong, ikaw ba ay madalas madamay
O ikaw ang mahiling mandamay? Saan mo hilig idamay ang mga kasama mo? Pero wag nating kalilimutan, kung dahil sa kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan dahil din sa kabutihan ng isang tao, naganap ang kaligtasan. Sino ang bagong Adan? Si Kristo ang bagong Adan. At dahil sa kanyang pag-aalay ng sarili, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nadamay din tayo sa kaligtasan. Kaya ito yung magandang pagnilayan natin. Bago ka gumawa ng isang bagay, bago ka magbitaw ng isang salita, pag-isipan mong mabuti. Higit sa lahat, pagdasalan mong mabuti. Hindi lang pinagpaplanuhan ang mga bagay-bagay, pinagdadasalan. Isama mo ang Diyos. Sapagkat hindi natin alam, kahit napakaganda ng iyong plano, siguro nakaranasan natin ito, no? Ang ganda-ganda ng plano, ang linis-linis ng plano, ang linaw-linaw ng plano. Excited tayong lahat. Mukhang magaling naman lahat. Alam ng lahat. Pagdating ng araw, palpak. Hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Lagi kayong maging handa. Sapagkat darating ang anak ng tao, darating ang anak ng Diyos, parang amo ng isang alipin na nagpunta sa kasalan. Kapag po ba tayo, no, lalo na kapag kayo may mga anak, kadalasan inoorasan natin, attend ka ng birthday, attend ka ng debut, attend ka ng party, attend ka ng prayer meeting. Kahit prayer meeting ang aatinan, inoorasan mo. Dapat 1 oras lang. Pero noong panahon ng Panginoon, ang mga alipin walang karapatang mang-oras sa kanilang amo. Hindi pwedeng sabihin, ma'am, dapat 11 nakauwi na po kayo kasi tatanghaliin ho ako bukas. Wala. Kaya ano ang sabi ng Ebanghelyo? Lagi tayong maghahanda. Hayaan mong nakasindi ang iyong ilawan. Ano ang ilawan natin? Ang ating kabutihan. Siguraduhin natin, sa gabi man, sa umaga man, sa hirap o ginhawa, ikaw man ay saganang-sagana o kulang na kulang, ikaw man ang bida o ikaw ang nasa likuran lang, ikaw man ang napapansin o hindi, ikaw man ang kilala o hindi, ikaw man ang nasa harapan o hindi, dapat ang ilawan mo laging nagliliwanag. Ang kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, magkaroon tayo ng pakialam, hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. Seryosong bagay ito. Ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at linggo. Pero ang Diyos, alam niya, kaya nating maghanda. Hindi lang sa pagdarasal, kundi sa pagkakaroon ng mabuting asal, ng mabuting ugali. Kung mandadamay din lang naman tayo, huwag natin idamay sa kasamaan, kasalanan, kalokohan ang isa't isa. Kundi araw-araw, idamay natin sa paggawa ng kabutihan ang bawat isa. Amen.